May ngiti sa labi ni Nico nang bumaba siya sa sinasakyan niyang tricycle. Nasa tapat siya ng isang luma ngunit malaking bahay na may 2 palapag. Gawa sa magandang uri ng kahoy ang bahay. Samot-saring alaala ang bumabalik sa isipan ni Nico. Habang pinagmamasdan ang naturang bahay. Nakabukas ang gate na gawa sa kawayan kaya malayang nakapasok si Nico sa malawak ng bakuran. Umikot siya sa gilid at doon ay nakita niya ang kanyang lolo Paeng na abala sa pagbubungkal ng lupa sa paligid ng mga nakatanim na rosas. Tatay ng kanyang ina si Lolo Paeng. Lolo Paeng! Abay, sino ka bang bata ka? Kilala ba kita? Lolo, ako po ito si Nico, ang paborito niyong apo na gwapo. Sandali lang at susuotin ko lang ang aking antipara ha at nang makita kita ng maigi. Isinuot na matanda ang salamin sa mata na nakasabit sa kwelyo ng t-shirt nito. Muli siya nitong tiningnan. Ikaw nga ang aking apo na si Nico, pero hindi ka naman gwapo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Nico. Masaya niyang niyakap ang kanyang lolo. Miss na miss niya na ito dahil mahigit 1 dekada na silang hindi nagkita. Hindi ka pa rin nagbabago, Lo. Mapagbiro ka pa rin. Biro lang apo. Siyempre, gwapo ka kagaya ko. Nasa lahi kaya natin ang magagandang lalaki. Sa loob na ng bahay nila ay pinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sa kusina ay naghain ng suma na saging at mainit na tsokolate si Lolo Paeng. Natatandaan ni Nico na noong bata pa siya, ayon ang madalas niyang merienda kapag naroon siya sa Barrio Esperanza. Ilang taon ka na ba nung huling beses ka nagtungo rito? 15 po, Lolo. 27 na po ako ngayon eh. Ay nako, napakatagal na pala. Buti at naisipan mo pang umuwi rito sa amin ng iyong lola Tasing. Pasensya na po kasi naging busy po kasi ako sa pag-aaral sa Maynila eh. Pagkatapos, nagtrabaho agad ako at nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kababalik ko lang po nung nakaraang linggo. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko kayo puntahan dito ni Lola, di ba? Nakakatuwa na naalala mo pa kami, Nico. Yung iba mong pinsan, kahit isang araw hindi makasaglit dito sa amin. Kahit nga ang iyong ina, parang ayaw nang umuwi rito. Busy rin lang po si Mama. Abala sa negosyo nila ni Papa. Kumusta po yung nyugan nyo? Mauuna pa kung mamatay sa nyugan na yon. Maipapamana ko pa yun sa inyo. Lolo naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Malakas pa kayo, no? Mahaba pa ang buhay nyo, pati na si Lola. Pero yun ang totoo, apo. Malapit na akong mag-80. Kaya sana makasama namin kayong lahat ng mga apo namin at ang mga anak namin ni Tasing. Inilihis ni Nico ang usapan nila. Ayaw niya na pag-usapan ng ganoong bagay dahil nalulungkot siya. Aminado siya na matatanda na talaga ang kanyang lolo at lola. Kaya nandun siya upang kumbinsihin ng dalawa na doon na manirahan sa kanila sa Maynila. Upang araw-araw na nilang makasama ang dalawang matanda. Siya ang naatasan na gumawa nun dahil alam ng nanay niya na siya ang paboritong apo ni Lolo Paeng. Ang nyugan ni Lolo Paeng ang pinakamalaking nyugan sa lalawigan kung saan matatagpuan ang baryo ng Esperanza. Ayon sa kwento ng nanay ni Nico, nang dahil sa nyugan na yon ay naging maginhawa ang kanilang buhay. 10 anak ni na Lolo Paeng at Lola Tasing. At lahat ng yon ay nakapagtapos ng kolehiyo. Lahat ay propesyonal. Noong mga bata pa raw ang nanay ni Nico, ay mahirap ang buhay ng mga ito. Nalugi raw ang nyugan ni Lolo Paeng at muntikan na itong ibenta. Nawala kasi ang pokus ng matanda sa nyugan dahil mas inuna pa nito ang pagiging manunugis ng mga aswang. Ngunit nang bitawan ni Lolo Paeng ang obligasyon na yon, ay doon na nagsimulang lumago ang nyugan. Oo nga pala, Lolo. Si Lola Tasing, nasaan siya? Napansin ni Nico ang lungkot sa mukha ni Lolo Paeng nang hanapin niya ang kanyang lola. Nasa kwarto namin.
Mahina na ang lola mo, Nico. Gusto mo ba siyang makita? Opo, para malaman niya na nandito ako. Sinamahan ni Lolo Paeng si Nico sa silid kung saan naroon si Lola Tasing. Nasa ibabayo ng bahay. Sumalubong kay Nico ang kadiliman ng kwarto. Sa pagbukas ni Lolo Paeng ng ilaw ay nakita niya si Lola Tasing na nakahiga sa malaking kama at nakatingin sa kanya. Sa paglapit ni Nico ay napansin niya na maluha-luha ang matandang babae. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinalikan niya sa noo ang matanda at kinuha ang isang kamay. La, natatandaan niyo pa po ba ako? Ako po si Nico, yung madalas yung habulin ng pamalo kasi palaging naglalaro sa nyugan. Isang mahinang ungol ang isinagot ni Lola Tasing. Tila meron itong naisabihin, ngunit hindi nito yon masabi sa pamamagitan ng mga salita. May pagtatakang tumingin si Nico kay Lolo Paeng. Simula nang ma-stroke ang lola mo, 3 taon na ang nakakaraan hindi na siya nakakatayo at nakakapagsalita. Bakit hindi niyo po ipinaalam sa amin to, Lo? Ayaw na naming makaabala sa inyo. Ayaw naming maging pabigat dahil alam namin ng lola mo na abala kayo sa sarili-sarili niyong buhay. Isa pa, merong nagpupunta rito na babae upang mag-alaga sa lola mo. Mamaya darating din yon. Hindi kasi siya stay-in kaya sa gabi umaalis din siya. Lolo, hindi po kayo abala sa amin. Hindi ba ang sabi ko sa inyo bibilan ko kayo ng cellphone para kapag may ganitong pangyayari masabi nyo kaagad sa amin? Ay nako, wala akong tiyakang matutong gumamit ng cellphone na yan na sinasabi mo. Isa pa, kung meron kami nun ng lola mo, baka hindi nyo na kami dalawin dito. Magiging madali sa inyo para kausapin kami. Tingnan mo't napauwi ka rito ngayon kasi yun lang ang paraan para makausap mo kami ng iyong Lola Tasing. Sa likod ng pagtawa ni Lolo Paeng ay alam ni Nico na nagtatago ang tampo nito sa kanila. Aminado si Nico na maging siya ay naging kampante na maayos ang buhay ng kanilang lolo at lola dahil sa malaki ang kinikita ng nyugan. Hindi niya naisip na hindi lamang pera ang makakapagpasaya sa mga ito, kundi maging ang atensyon at oras na ibinibigay nila sa mga ito. Nasa 2 palapag ng bahay ang silid ni Nico sa bahay na yon. Matapos makipag-usap kay Lolo Paeng ay doon na siya dumiretso. Malinis ang kwarto. Nandun pa rin ang mga laruan niya nung bata pa siya. Nakalagay sa isang glass cabinet. Nagpahinga muna si Nico. Hapon na nang magising siya. Pagbaba niya sa sala ay nakita niya mula roon ang isang babae na nasa edad na 40 na nagluluto. Nagpakilala ang babae bilang si Ate Baby. Yun ang nag-aalaga kay Lola Tasing. Bukod doon ay nagluluto rin ito at naglilinis ng bahay. Natuwa si Nico nang malaman niya na si Ate Baby ay ang nanay ng dati niyang kalaro sa Esperanza na si Tomas. Nagtatrabaho na rin daw si Tomas sa nyugan ng kanyang Lolo Paeng. Bago sila maghapunan ay inuna munang pakainin ni Lolo Paeng si Lola Tasing sa kwarto ng dalawa. Habang pinapanood ni Nico si Lolo Paeng na sinusubuan ng lola niya ay naluha siya. Awang-awa siya sa dalawang matanda. Labis ang konsensyang nararamdaman niya ng sandaling yon. Matapos kumain at uminom ng gamot ni Lola Tasing, ay sila naman ni Lolo Paeng ang kumain sa kusina. Lo, kumusta na pala dito sa Esperanza? Marami pa rin bang aswang? Kakambal na ng lugar na ito ang kwento ng mga aswang, apo. Sa tingin ko hindi na sila mawawala. Kaya ikaw, huwag ka nang lalabas sa gabi, ha? At gaya ng mahigpit na bilin ko sa iyo noon, huwag kang magtutungo sa nyugan kapag madilim na. Opo, Lo, natatandaan ko. Nung bata pa ako madalas ako sa nyugan tuwing gabi para maghanap ng gagamba. Tapos pupuntaan ako ni Lola Tasing doon at habulin ng patpat.
Siguro naman hindi ka na manghuhuli ng gagamba kasi malaki ka na. Basta, makinig ka na lang sa akin, Apo. Tuwing gabi nagbabago ang nyugan. Nagiging pugad yun ng mga aswang. Ginagawa nilang lugar ng pagtitipon ng aking nyugan at wala na akong magawa pagdating sa bagay na yon. Mas mabuti nang hayaan na lamang sila kaysa buhay ng isa sa atin ang maging kapalit. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo sina Nico at Lolo Paeng sa nyugan. Natuwa si Nico sapagkat buhay na buhay pa rin ang negosyo na yon ng kanyang lolo. Grabe lo, sobrang sipag ng mga trabahador mo rito. Ay, tama ka. Nakikisama ako sa kanila na maayos Naniniwala ako na kapag mabait ka sa mga taong sinusweldohan mo, ganun din ang ibabalik nila sa iyo. Hindi mababayaran ng pera ang katapatan nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kwento niyo sa akin dati. Alin doon? Marami akong naikukwento sa iyo Yung pagiging manunugis niyo ng aswang, hindi ba kayo ang pinakamahusay na manunugis ng mga aswang nung panahon niyo? Hanggang alaala na lamang ang lahat ng yon. Sayang kasi no, walang nagmana ng kakayahan yun na yun, Lolo. Hindi ko pinangarap na may magmana nun, Apo. Isang malaking responsibilidad ang pagiging manunugis. Gagawin mo yon nang walang hinihinging kapalit. Pero hindi ako nagsisisi na tinalikuran ko ang pagiging manunugis dahil nakapag-focus ako rito sa nyugan. Naisalba ko ito at tingnan mo naman, naging maayos ang buhay niyo. Pero ang astig niyo siguro, Lo, no? Nung manunugis pa kayo? Ay, masarap sa pakiramdam kapag nagpapasalamat ang mga tao doon sa akin. Pero kapalit naman nun ang panganib na nakaambat sa buhay ko at sa buhay ng mga mahal ko. Hindi birong kalaban ng mga aswang, lalo na ang Harimondon. Harimondon? Ano po yun? Ipinaliwanag ni Lolo Paeng kay Nico kung ano ang Harimondon. Ang Harimondon ay ang mataas na uri ng aswang. Sinasabi na isa ito sa mga sinaunang aswang na nabubuhay mula pa noong unang panahon. May kakayahan din daw itong magluwal ng itim na bato na siyang maaring ipasa sa ibang tao upang maging aswang din ang taong yon. Kahit daw ang laway nito ay kayang gawing aswang ang isang pangkaraniwang tao. May nakalabang ka na bang Harimondon, Lo? Meron. Dito mismo sa Esperanza. Ngunit hindi ako nagtagumpay na talunin siya dahil masyado siyang malakas at matalino. Sa kanilang paglalakad sa nyugan ay isang binata ang lumapit kay Nico. Tinapik siya nito sa balikat na ikinagulat niya. Nang titigan ni Nico ang lalaki ay natuwa siya nang malaman na si Tomas yun, ang kababata niya sa Esperanza. Masayang nagyakap ang dalawa. Grabe, Nico! Asensado ka na talaga! Hindi naman, sakto lang. O ikaw, kumusta? Anong balita sa'yo? Eto, trabador ako dito sa nyugan ng Lolo Paeng mo. Ay, mabuti at dito ka na nagtatrabaho. Naalala ko tuloy dati, nagpupunta tayo dito sa nyugan ng gabi para manghuli lang ng gagamba. Ikaw ang nagsabi sa akin na mas maraming matatapang na gagamba kapag gabi Natatandaan mo pa pala yon? Oo naman no. Doon pa rin ba kayo nakatira sa dati niyong bahay? Oo, hindi naman kami naalis dun O sige, pupunta ako sa inyo mamayang gabi para makapagkwentuhan tayo. Ay, walang problema pre. Magdala ka na rin ng alak para mas masarap ang kwentuhan natin. Kinagabihan, nagtungo si Nico sa bahay ni na Tomas. Nagdala siya ng isang bote ng imported na alak. Pasalubong niya yon sa Lolo Paeng niya pero ayon dito ay matagal na itong huminto sa pag-inom ng alak. Kesa maimbak lang ang alak ay naisipan niyang inumin na lang nila yon ni Tomas. Malaki ang naging pagbabago sa bahay ni na Tomas. Dati ay kubo yon. Nang panahon na yon ay gawa na yon sa hollow blocks at kahit papaano ay lumaki na. Ayon kay Tomas, tinulungan sila ni Lolo Paeng upang mapagawa ang bahay ng mga ito. Nagiba ng isang malakas na bagyo noon ang bahay ni na Tomas at agad na tumulong ang lolo ni Nico.
Alam mo bang mahal na mga taga dito sa Esperanza ang lolo at lola mo? Napakamatulungin nila sa nangangailangan eh. Kung kaya pa nga tumakbo ni Lolo pa sa pagka-mayor, nako, sure ako mananalo yun, landslide. Nako, wala sa dugo namin ng politika. At saka, hindi na ako nagtataka kasi alam kong matulungin talaga si Lolo eh. Labis na natuwa si Nico sa magandang bagay na narinig niya mula kay Tomas tungkol sa kanyang lolo. Para sa kanya, masarap sa pakiramdam na marami ang nagmamahal sa lolo at lola niya sa lugar na yon. Sa harap ng bahay ni na Tomas pumwesto si Nico para mag-inom at magkwentuhan. Naghain ng inihon na bangus ang nanay ni Tomas bilang pulutan nilang dalawa. Mukhang mamahalin pala yung dala mong alak, pre. Baka masira tiyan ko dyan. Sanay lang ako sa tuba eh. Maganda na kahit minsan eh, nakakatikim din tayo ng ganitong alak, pre. Ay, oo nga pala, may asawa ka na ba? Wala pa. At wala pa sa isip ko yan. Gusto ko munang makatulong sa pamilya ko, no? Parehas pala tayo. Marami pa akong gustong gawin sa buhay na sa tingin ko, hindi ko magagawa kapag nag-asawa na ako. Nung una, puro mga memory nila nung mga bata pa sila ang naging usapan nila. Tawa sila ng tawa nang balikan nila ang mga kalokohan nila dati. Hanggang sa dumako sa Esperanza ang kwentuhan ng magkaibigan. Nabanggit sa akin ni Lolo na may mga aswang pa rin pala rito sa Esperanza. Totoo ba yun? Oo pre, totoo. Kaya mga tao rito, matagal nang nabubuhay sa takot. Halos kada taon, may nawawalang tao eh. Siyempre, ang hinala nila, aswang ang may gawa. Ang sabi nila, kinukuha raw ng harimundon yung mga taong nawawala. Oo, nabanggit nga ni Lolo sa akin yung harimundon na yan eh. Sa pagkakadescribe nga niya sa akin, parang nakakatakot sila. Hindi lang harimundon ang kinatatakutan dito, kundi pati yung mga pangkaraniwang aswang din. Eh halos gabi-gabi silang gumagala rito eh. Pero matalino na mga tao dito sa Esperanza. Hindi na kami nagpapabiktima sa mga normal na aswang. Mabuti naman pala kung ganun. Pero may sasabihin ako sa iyo ah. Huwag ka na lang maingay kay Lolo Paeng. May umiikot kasi dati na chismis dito na ginagawang lugar ng pagpupulong ng mga aswang at ng harimundon yung nyugan nyo tuwing kabilugan ng buwan. Natigilan si Nico. Doon niya nakumpirma na totoo ang sinasabi ni Lolo Paeng. Ganun pa man, nagpanggap na lang siya na hindi niya alam ang bagay na yon. Sayang nga eh. Siguro kung hindi huminto si Lolo Paeng sa pagiging manunugis noon, eh malamang naubos na niya yung mga aswang dito sa Esperanza. Ang sabi kasi ng lola ko, magaling na manunugis noon ng lolo mo eh. Oo, nabanggit nga rin ni Lolo sa akin yan. Ang sabi niya, huminto siya upang matutukan ng maayos ang nyugan. Naghihirap na kasi sila noon eh, at wala naman daw siyang kinikita sa pagiging manunugis. Sa bagay, naiintindihan ko naman ng lolo mo kung gano'n ang rason niya. Eh kahit ako eh, uunahin kong solusyonan yung pagkalam ng sikmura ko at ng pamilya ko. Pagkaubos ni Nico at Tomas ng alak ay nagpaalam na si Nico na uuwi na siya. Nagpresenta si Tomas na ihahatid siya pero tumanggi siya. Hindi kalayuan mula roon ang bahay ng lolo at lola niya. Nagbiro pa si Tomas na mag-iingat siya sa aswang. Baka raw makasalubong siya. Tumakbo na lamang daw siya ng mabilis kung sakali. Maingat at mabagal ang paglalakad ni Nico dahil medyo nahihilo siya. Dagdag pa ang pag-ikot ng paligid niya. Nang makaramdam siya ng paghilab ng tiyan ay tumabi siya upang sumuka sa gilid ng daan. Matapos sumuka ay nagulat siya nang may makita siyang malaking lalaki na papalapit sa kinaroroonan niya. Wala itong suot na pang-itaas. May mga marka ito sa katawan na hindi niya maunawaan kung ano. Habang palapit ang lalaki kay Nico, ay mas lalo siyang nagimbal dahil ang mukha nito ay parang naihahalin tulad sa isang baboy ramo. Napaatras si Nico. Nais niyang tumakbo pero ayaw sumunod ng mga paa niya. Hanggang sa tuluyan ng makalapit ang nilalang na yon kay Nico. Bigla siyang nawalan ng malay sa hindi niya malaman na dahilan. Nang magising si Nico ay naroon na siya sa kwarto niya. Mabigat ang ulo niya.
Sariwa pa sa alaala niya ang nakakatakot na nilalang na nakita niya nung nakaraang gabi. Pagbaba niya ay nasa sala si Lolo Paeng. Nakaupo ito sa tomba-tomba habang nagbabasa ng magazine. O apo, gising ka na pala. Gusto mo ba ng kape? Lasing na lasing ka nung umuwi ka kagabi. Nakauwi po ako kagabi? Paano? Ang natatandaan ko po kasi may nakasalubong akong malaking lalaki na ang mukha baboy ramo. Tapos bigla akong nawalan ng malay. Paano ako nakauwi rito? Lasing na lasing ka nga. Hindi mo na maalala ang pag-uwi mo eh. Ganun po ba? Siguro nga po, Lo. Kaya siguro kung ano-ano na rin yung nakita ko. Ang akala ko may nakasalubong na akong aswang at katapusan ko na kagabi. Tumawa lang si Lolo Paeng. Inaya na siya nito sa kusina upang makainom siya ng kape. Kumain na rin siya dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Matapos kumain, bumalik si Nico sa kwarto niya upang magpahinga dahil mabigat na rin ang pakiramdam niya. Humiga siya sa kama habang hawak ang cellphone. Hindi maalis sa isip niya ang nilalang na nakita niya. Dahil sa sinabi ni Lolo Paeng ay nagtatalo na ang utak niya kung totoo ba ang nilalang na yon o likha lamang ng kanyang imahinasyon. Naisip ni Nico na mag-research sa internet sa kung ano ang nilalang na nakita niya. Sa search bar ay inilarawan niya ang itsura ng nilalang na nakita niya. Lumabas sa mga resulta ang mga webpage na puro tungkol sa mga aswang. Pinuntahan niya ang webpage kung saan naroon ang listahan ng iba't ibang klase ng aswang dito sa Pilipinas. Meron din mga litrato roon kaya naging madali ang paghahanap niya. Itong hinahanap ko. Itong nakita ko kagabi. Turo niya sa litrato ng aswang na nasa webpage. Nalaman niya na ang tawag sa ganong aswang ay harimondon. Napagtanto niya na isang harimondon ang nakita niya noong nakaraang gabi. Nagulat si Nico nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Masyado siyang tutok sa litrato ng harimondon kaya napakabilis niyang magulat. Sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Lolo Paeng. Lolo, bakit po? Aalis na ako. May pupuntahan akong patay sa may bayan. Huling lamay na kaya nakakaya kung hindi ako pupunta. O ikaw na munang bahala dito sa bahay ha. Pakainin mo ang lola mo. Tapos yung bilin ko. Wag na wag kang pupunta sa nyugan lalo na kapag gabi na, ha? Sige po, Lo. Mag-ingat po kayo, ha? Teka, ano pong oras ang balik nyo? Bukas pa lang tanghali. Doon ako matutulog. Libing na rin kasi bukas. Inihatid ni Nico ang lolo niya sa labas. Nang makasakay na ito ng tricycle ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Dahil wala ang lolo niya sa bahay ay bigla siyang nagkaroon ng interes sa mga bagay na naroon sa bahay nito. Bakit na sana siya sa itaas nang marinig niya ang boses ni Tomas na tumatawag mula sa labas? Hinarap niya muna ang kaibigan. Si Lolo Paeng ang hinahanap ni Tomas kaya sinabi niya na meron itong pinuntahan at bukas pa ang balik. Babali sana ako eh. Hindi bali, babalik na lang ako bukas. O kung hindi man makikita naman siguro kami ni Lolo Paeng sa nyugan bukas. Ay, oo nga pala pre. Alam mo ba, nakakita ko kagabi ng harimondon. Hindi ko nga lang alam kung panaginip o imagination ko lang yun eh. Basta, nakita ko siya. Seryoso ba yan? Sa tagal ko na rito hindi ko pa nakikita yung harimondon na yan eh. Totoo ba na kaya niyang mag-anyong baboy ramo? Hindi ko siya nakita sa ganong anyo. Pero yung mukha niya, parang sa baboy ramo nga. Alam mo, malakas ang pakiramdam ko na nasa bahay na ito pa yung mga gamit ni Lolo Paeng nung nanunugis pa siya. Gusto bang samahan mo ako na hanapin? Pumayag si Tomas sa ideyang yun ni Nico. Dalawa na silang pumasok sa loob at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Pinasok nila ang kwarto na nagsisilbing storage room. Naroon ang lahat ng mga kagamitan na hindi na ginagamit. May dalawang malaking aparador at maraming kahon na magkakapatong. Ito yata yung sinasabi ni nanay na kwarto rito na hindi pwedeng pasukin eh.
Siguro nga nandito yung mga gamit natin ni Lolo Paeng. Nagsimulang isa-isahin ni Nico at tumaas sa mga kahon, ngunit wala silang nakita na kahit na anong gamit na panlaban sa mga aswang. Bigo silang lumabas ng kwartong yon. Nagpaalam na rin si Tomas kay Nico dahil ayon dito ay meron pa itong kailangang gawin sa bahay nito. Pagsapit ng dilim, inihanda na ni Nico ang pagkain ng kanyang lola Tasing. Nagtungo siya sa silid nito at naabutan niya itong nakatulala sa kawalan. Maingat na inilipag ni Nico ang isang mangkok ng lugaw sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Lola, oras na po ng pagkain nyo. Pagkatapos po, iinom po kayo ng gamot nyo ha. Madaling pakainin si Lola Tasing. Bawat subo ni Nico ng lugaw ay kinakain ito. Nang maubos na ang lugaw, ay pinainom na niya ito ng tubig. Lalagay ko lang po itong pinagkainan nyo sa kusina. Tapos, iinom na kayo ng gamot ha. Pagtayo ni Nico ay natigilan siya nang hawakan ni Lola Tasing ang laylayan ng t-shirt niya, na parabang pinipigilan siya nitong umalis. La? Bakit po? May kailangan pa po ba kayo? Panay-ungol lamang ang narinig ni Nico sa matandang babae. Pasensya na po pero di ko kayo maintindihan Meron po bang masakit sa inyo? Umiling si Lola Tasing. Bigla itong ngumanga ng pagkalaki-laki. Nabahala si Nico sa ginawa ng matanda. Ngunit sa pagtingin niya sa bunganga nito ay may napansin siyang itim na bilog na nasa bungad ng lalamunan nito na halos kasing laki ng holen. Nataranta si Nico. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka nabibilaukan si Lola Tasing. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung ano ang itim na bilog na yon. Wala siyang natatandaan na merong ganon sa lugaw na pinakain niya rito. Umungol ang matandang babae habang may luhang naglalandas sa magkabila nitong pisngi. Baka sa mukha nito na tila nahihirapan ito. Lola, sandali lang po. Hindi ko po alam ang gagawin ko Nag-isip si Nico. Hindi niya alam ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Hanggang isang bagay ang naisip niya. Yun ay dukutin ng itim na bilog mula sa lalamunan ng kanyang lola. Muli niyang inilapag ang mangkok at tumupo sa gilid ng kama. Nakanganga pa rin ng malaki si Lola Tasing. Naroon pa rin ang bagay na yon na malapit sa lalamunan nito. Lola, alam ko masakit tong gagawin ko pero tiis mo na ha. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Ipinasok niya ang hintuturo niya sa loob ng bibig na matanda. Naramdaman niya sa dulo ng daliri niya ang itim na bilog, ngunit gumagalaw yon at umuurong. Nakapikit na si Nico. Inilalim pa niya ang daliri niya sa pag-asang masusungkit niya ang bilog na bagay. Umaagos na sa kamay niya ang malagkit na laway ng kanyang lola. Hanggang sa napasok si Lola Tasing. Naduwal ito at lumabas sa bibig nito ang lugaw na kinain nito. Naku, sorry Lola, sorry po. Nangihina na pumikit si Lola Tasing ng sandali. Sa pagmulat nito ay walang patid pa rin ang luha nito na parabang nagmamakaawa ito sa kanya. Nilinis ni Nico ang suka ng lola niya. Pinalitan niya rin ito ng malinis na damit. Sorry Lola, hindi ko po nakuha yung nasa lalamunan nyo Pero sa tingin ko ayos na yun. Idudumi nyo na rin po yun. Hindi na nagawang kumain ni Nico dahil hindi mawala sa isipan niya ang pagsuka ni Lola Tasing. Nawalan siya ng ganang kumain dahil doon. Ang ginawa niya ay nanatili muna siya sa kwarto ni Lola Tasing. Nang makatulog na ang matanda ay saka siya lumabas doon at nagtungo sa kanyang silid. 11:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Nico. Binuksan niya ang bintana ng kwarto niya at pumasok ang sariwa at malamig na hangin. Kumuha siya ng upuan at pumesto siya ng upo sa tabi ng bintana dahil mas presko roon. Hawak ang cellphone niya at nagtititingin lang siya ng kung ano-ano sa isang social media app. Maya-maya ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa nanay niya.
Agad niya itong sinagot dahil simula nang dumating siya sa Esperanza ay hindi pa rin sila nakakausap. Kinumusta muna siya ng nanay niya. Kasunod ay tinanong na siya nito kung nakausap na ba niya ang lolo at lola niya tungkol sa totoong dahilan kung bakit nandun si Nico. Hindi pa po mama eh. Kumukuha pa ako ng tamang tiyempo. Iniisip ko rin po, paano ang nyugan ni lolo kung diyan na sila titira sa atin? Ang sabi ng nanay ni Nico ay maari daw na ibenta na lamang ang nyugan o kaya ay ipamanage sa ibang tao na mapagkakatiwalaan. Sa tingin ko po, hindi papayag si lolo sa dalawang option na sinabi niyo eh. Mahal na mahal ni lolo pa ang nyugan. Mama, ano kaya kung tayo na lang ang mag-adjust? Tayo na lang ang tumira dito sa Esperanza kasama sina lolo at lola. Hindi pumayag ang nanay ni Nico sa sinabi niya. Ayon dito, nasa syudad ang buhay nila at ang kanilang negosyo. Mahihirapan daw sila kung sa probinsya sila maninirahan. Iginiit ng nanay niya na dapat ay makumbinsi niya ang lolo at lola niya na doon na manirahan sa syudad. Sige po, gagawin ko na lang po yung makakaya ko. Pero hindi ako mangangako na makukumbinsi ko sila ha. Ma, isa pa, alam niyo ba na na-stroke pala si lola? Nakahiga na lang siya ngayon at hindi na nakakapagsalita. Inamin ng nanay niya na niwala itong alam sa bagay na yon. Naramdaman niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Nangako ito na sa sandaling maging maluwag ang schedule nito ay dadalawin nito ang lolo at lola ni Nico. Nang matapos na sa pakikipag-usap si Nico sa nanay niya, ay nanatili siya sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa malayo at humiga ng malalim. Nag-isip siya ng magandang paraan kung paano niya makukumbinsi si Lolo Paeng na sumama na ito at si Lola Tasing kapag bumalik na siya sa syudad. Ngunit duda siya na magagawa niya yon, lalo na't ramdam niya ang labis na pagmamahal ni Lolo Paeng sa Esperanza at sa nyuga nito. Habang nag-iisip si Nico, ay may nakita siyang taong naglalakad palabas ng gate. Nakasuot yun ng puting damit na mahaba. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman niyang si Lola Tasing yun. Hindi siya kaagad nakagalaw dahil siniguro muna niya kung ang lola ba niya ang talagang nakita niya. Kung ang lola niya kasi yon, tila imposible yon dahil sa pagkakaalam niya ay wala nang kakayahan na makalakad si Lola Tasing. Malakas na tinawag ni Nico ang taong yon sa pangalan ni Lola Tasing at lumingon yon. Doon niya napatunayan na ang lola nga niya ang nakita niya. Lola, saan ka pupunta? Huwag kang aalis dyan ha, pupunta ako dyan. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Nico. Halos madapa na siya sa pagbaba sa hagdan. Nang makalabas siya ng bahay ay wala na sa gate si Lola Tasing. Kinakabahan na nagtungo siya sa labas ng gate at naabutan ng paningin niya ang paglalakad ng matandang babae palayo. Muling tinawag ni Nico ang lola niya pero hindi yun huminto sa paglalakad, ni hindi yun lumingon. Tumatakbong sinundan niya si Lola Tasing. Mas lalo siyang nagtaka sapagkat kahit naglalakad lamang ang matanda at tumatakbo siya, ay hindi nababawasan ang distansya nilang dalawa. Patuloy lang sa pagsunod si Nico kay Lola Tasing. Hanggang sa pumasok ang matandang babae sa nyugan ni Lolo Paeng. Napahinto si Nico nang nasa entrance na siya ng nyugan. Nilamon na ng kadiliman ng lola niya. Nang tumingala siya sa kalangitan, ay doon niya napansin na bilog ang buwan. Naalala niya na kapag bilog ang buwan ay nagkakaroon ng pagtitipon ng mga aswang sa nyugan ng lolo niya. Kung totoo yun, ibig sabihin ay nanganganib ang kanyang lola. Inilabas niya ang dalang cellphone. Gamit ang flashlight ng aparato ay tinanglawan niya ang daan papasok sa nyugan. Lola! Lola, nasaan ka? Magpakita ka sa akin, La! Kailangan na natin bumalik sa bahay! Walang sumagot kay Nico, kundi ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Nilakasan niya ang loob niya dahil hindi niya maaaring pabayaan at iwanan roon si Lola Tasing.
Nangako siya sa sarili niya na hindi siya uuwi nang hindi yun kasama. Mula sa kung saan ay nakarinig si Nico ng mga boses. Parang merong nag-uusap-usap pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga yon. Mula sa hindi kalayuan ay may nakita siyang apoy. Pinatay niya ang ilaw ng cellphone niya. Sundan niya ang apoy at nakita niya ang mga nilalang na nakasuot ng itim na kapa. 13 tao ang naroon. May telang itim na nakasaklob sa ulo ng mga yon kaya hindi niya makita kung isa ba roon ang kanyang lola. Nakaikot ang mga yon habang may sulo ng apoy sa gitna. Nagtago si Nico sa likod ng puno ng nyog. Pinanood niya kung ano ang ginagawa ng mga taong yon sa nyugan ni Lolo Paeng. Maya-maya ay sabay-sabay na nagsalita ang mga yon. Tila umuusal ang mga yon ng dasal gamit ang lingwahe na hindi alam ni Nico. May kilabot siyang naramdaman dahil tila nanuot sa kaloob-looban ng tenga niya ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga yon. Mas lalong nagimbal si Nico nang sabay-sabay na alisin ng mga nagdarasal ang nakasaklob na tela sa ulo ng mga yon. Doon niya nalaman na puro mga aswang pala ang inakala niyang mga tao. Sabay-sabay na umalulong ang mga yon. Si Lola Tasing! Hindi makapaniwala si Nico nang makita niya na isa sa 13 aswang ang lola niya. Nakita niya yon dahil sa suot nitong damit. Dahil sa labis na takot ay hindi niya magawang lumapit sa lola niya upang iuwi na yon ang buhay. Mula sa kadiliman ay isang mas nakakatakot na nilalang ang lumabas. Tumayo yun sa gitna ng 13 aswang. Sa itsura ng bagong dating, sigurado si Nico na yun ang Harimondon. Yun ang nakita niya noong naglakad siya ng lasing pauwi sa bahay ni Lolo Paeng. Kabilugan na naman ang buwan. Ito ang gabing hinihintay natin dahil madadagdagan muli ang ating lakas. Ngunit meron tayong problema. Masyado ng matalino ang mga tao dito sa Esperanza. Hindi natin masusulit ang isang kasunduan natin sa isa sa mga nakatira sa lugar na ito. Biglang huminto sa pagsasalita ang Harimondon. Kapansin-pansin ang paglikot na mata nito na tila meron tong hinahanap sa paligid. May tao! Nandun siya! Nang hilakbot si Nico nang ituro ng Harimondon kung saan siya nagtatago. Hindi na niya iniisip ang lola niya at mabilis siyang tumakbo palabas ng nyugan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makabalik sa bahay ng Lolo Paeng niya ng buhay. Mas lalo niyang binilisan ng pagtakbo nang marinig niya ang mga yabag ng paa sa likuran niya. Ngunit dahil sa napakadilim ng paligid ay hindi nakita ni Nico ang isang puno ng nyog sa kanyang unahan. Malakas na humampas ang ulo niya roon at napahiga siya sa lupa. Agad siyang nakaramdam ng labis sa panghihina at panlalabo ng kanyang mga mata. Bago tuluyang mawala ng malay, nakita pa ni Nico mula sa nanlalabo niyang paningin ang Harimondon na nakatayo sa ulunan niya. Nakangiti yun ng malaki habang nakatitig sa kanya. Sa pagbabalik ng malay ni Nico ay nakahiga na siya sa kama sa kwarto niya. Napabalik ko siya ng bangon nang maalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Napangiwi siya sabay hawak sa ulo. Aray, sakit ng ulo ko. Nakapa ni Nico ang benda sa ulo niya. Nagulat siya kung paano siya nakauwi. Ang natatandaan niya ay ang nauntog siya sa katawan ng puno ng nyog. Bago siya nawala ng malay ay nakatayo ang Harimondon sa ulunan niya. Kung ganon, maaring na merong nagligtas sa kanya. Ang hindi niya lang alam ay kung sino. Nang maalala ni Lola Tasing ay tumakbo siya pababa at tinungo ang kwarto nito. Natigilan siya nang makita niya roon si Lolo Paeng na pinapakain ng lugaw si Lola Tasing. Ngumiti ang lolo niya pagkakita sa kanya. Mabuti at nagising ka na, Nico. Kumusta na ulo mo? Ikaw talagang bata ka, hindi ka nag-iingat. Nandito na kayo, Lo? Kailan pa kayo umuwi? Kaninang 2:00 ng madaling araw.
Sa makalawa na kasi lilibing yung patay na pinuntahan ko. May mga kamag-anak pa raw na hinihintay. Ang sabi ko sa kanila, hindi ako pwedeng magtagal. Kaya umuwi na ako kaninang madaling araw. Butit umuwi agad ako kasi kung hindi, baka kung ano na nangyari sa'yo. Ikaw po ang nagligtas sa akin sa mga aswang at harimondon sa Nyugan? Anong harimundo na sinasabi mo? Hindi kita nakita sa Nyugan. Nakita kita sa ibaba ng hagdan dito sa bahay. Hindi ko alam kung nadapa o natapilok ka lang kaya ka nahulog. May sugat ka pa nga sa ulo oh. Pero huwag ka mag-alala. Nilinis ko na yan at nilagyan ng benda habang wala kang malay. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Umiling si Nico. Alam niya sa sarili niya na hindi ganoon ang nangyari. Hindi po ako nahulog sa hagdan. Si Lola Tasing, lumabas siya at nagpunta sa nyugan niyo. Sumama siya sa mga aswang na parang nagpupulong doon. Sinasamba nila ang harimondon eh. Tapos naamoy ng harimondon na nandun ako at hinabol nila ako. Nauntog ako sa isang puno ng nyug at... Nico, apo, yung sinasabi mo ay hindi nangyari. Paanong nasa nyugan ka gayong sa may ibaba ng hagdan kita nakita nang dumating ako? Isa pa, anong sinasabi mo? Lumabas ng bayang Lola Tasing mo? Imposible sinasabi mo. Hindi na nakakapaglakad ang lola mo. Nico, kahit ang makalabas sa kwartong ito ay hindi niya kaya. Kahit ako, nagtaka nang makita ko na nakakalakad si Lola Tasing lolo eh. Alam ko na mahirap paniwalaan, pero sigurado ako sa nakita ko. Hindi po ako nananaginip o nag-i-imagine. Naglakad talaga si Lola at nagpunta sa nyugan. Isa siya sa sinasamba ng mga harimondon. Isang aswang si Lola. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lolo Paeng. Nawala ang ngiti nito at napalitan niyo ng pagkaseryoso. Hindi ko gusto sinasabi mo na aswang ang asawa ko, Nico. Kung ipipilit mo ang bagay na yan, mas mabuti pang bumalik ka na sa syudad. Tahimik lang ang buhay namin dito ni Tasing. Hindi na namin kailangan ng presensya ng kahit na sino sa inyo. Kung dalawin niyo kami rito, salamat. Kung hindi, salamat din. Pero Lolo, saka na tayo mag-usap kapag malinaw na ang isipan mo. Mukhang may masamang epekto pagkakabagok ng ulo mo nang mahulog ka sa hagdan. Naisip pa sana ni Nico na ipilit sa lolo niya na totoo ang mga sinasabi niya, ngunit alam niya na sa sandaling yon na tuluyang magagalit si Lolo Paeng kapag ginawa niya yon. Humingi siya ng pasensya rito. Bago siya lumabas ng kwartong yon ay tinapunan niya ng mabilis na sulyap si Lola Tasing. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamakaawa na hindi niya matukoy kung para saan. Lumabas muna si Nico para magpahangin at makapag-isip ng maayos. Naglalakad-lakad siya habang pilit na inaalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Kung iisipin na panaginip ang mga naganap, hindi niya alam kung paano yun nangyari. Unang-una, gising siya nang makita niya si Lola Tasing sa labas ng bahay. Isa pa sa hindi niya maintindihan ay kung bakit palaging pinipilit ni Lolo Paeng na panaginip lamang ang lahat sa tuwing sinasabi niya na nakita niya ang harimondon. Gayong ito ang naging daan upang maging aware siya sa nilalang na yon. Dinala si Nico ng mga paan niya sa nyugan. Abala ang mga trabahador doon sa kani-kanilang ginagawa. Hanggang sa makita siya ni Tomas. Huminto ito sa pagtatrabaho at may pag-aalalang lumapit sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit meron kang benda sa ulo, pre? Ewan ko, Tomas. Kahit ako, hindi ako sigurado kung bakit ako may ganito eh. Lumayo ang dalawa upang makapag-usap ng sila lamang. Dahil sa walang ibang mapagsabihan, nagtiwala si Nico na ikwento kay Tomas ang lahat. Mula sa pagkakita niya kay Lola Tasing na naglalakad hanggang sa napunta siya sa nyugan at hinabol siya ng mga aswang at harimondon. Nawiwirdohan na rin ako kay Lolo Paeng eh. Palagi niyang ipinipilit na panaginip ko lang yung harimondon. Pero sigurado ako na totoo ang lahat ng nangyaring yon. Gising na gising ako. Kausap ko pa si Mama sa cellphone eh, bago nangyari yung lahat ng yon. Totoo mga aswang dito sa Esperanza. Pati ang harimondon na nagahari sa mga yun ay totoo rin.
Hindi yung pwedeng itanggi ni Lolo Paeng. Hindi naman niya yun tinatanggi. Yung mga experience ko na nakita ko yung harimundon at si Lola bilang isang aswang ang sinasabi niya na hindi totoo. Panaginip ko lang daw yun. Tomas, natatakot ako. Paano kung aswang nga si Lola ko? Paano kung malaman ng ibang tao tapos patayin nila si Lola? Huwag naman sana umabot sa ganun. Pero kilala ko ang lola mo eh. Kagaya ni Lolo Paeng, mabait siya. Kahit nung bago pa siya ma-stroke nakaranas kaming lahat ng kabaitan niya rito sa Nyugan. Madalas siyang magluto ng masasarap na pagkain tapos pinapakain niya sa aming lahat na trabahador dito. Ewan ko, Tomas. Parang may kailangan akong gawin eh. Kailangan ko malaman ng totoo. At alam ko na may malaking kinalaman ng Nyugan na ito sa sikretong itinatago ni Lolo Paeng. Nakahanap ng kakampi si Nico sa katauhan ni Tomas. Ayon sa kababata niya, tutulong ito sa kanya sa paraang alam nito upang mahanap niya ang katotohanan tungkol kay Lolo Paeng at sa Nyugan. Nang umuwi si Nico sa bahay ni Lolo Paeng, ay humingi siya ng paumanhin sa matanda. Nagkunwari siyang naniniwala sa sinabi nito na panaginip lang ang lahat. Ginawa niya yon upang hindi magduda ang lolo niya sa gagawin niyang pag-iimbestiga. Sige na, kalimutan na natin yon. Sa susunod, dapat marunong kang ihiwalay ang realidad sa hindi, apo. Opo, tama po kayo. Sorry talaga. Lalo na nung sinabi ko na baka aswang si Lola Tasing. Apo niya ako. Dapat alam ko na hindi siya ganon. Natutuwa ako't napagtanto mo na ang lahat. O paano? Pupunta na ako ngayon sa Nyugan. Araw ng sahod kaya baka matagalan ako ron. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Nagpapahinga ang lola mo kaya huwag mo na siyang istorbohin. Sige po, Lo. Mag-ingat po kayo. Bumalik sa kwarto nito si Lolo Paeng. Paglabas nito ay may dala itong isang notebook na sa tingin niya ay listahan ng mga taong sasahod sa Nyugan para sa araw na yon. Naghintay ng ilang minuto si Nico simula nang umalis si Lolo Paeng bago siya kumilos. Pinuntahan niya ang lola niya sa kwarto nito. Agad itong umungol nang makita siya. Tila may nais itong sabihin pero dahil sa wala na itong kakayahang magsalita ay hindi maintindihan ni Nico kung para saan ang pag-ungol na matanda. Lumapit siya kay Lola Tasing. Mahigpit niyang hinawakan ng isa nitong kamay. Lola, kailangan niyo magsalita sa akin ng totoo. Alam ko, nararamdaman ko na humihingi kayo ng tulong sa akin. Kapag oo ang sagot niyo, kumurap kayo ng isa. Kapag hindi, 2 kurap. Naintindihan niyo po ba? Kumurap ng isang beses si Lola Tasing. Titig na titig ito sa mga mata niya habang nangingilid ang luha. Meron po bang itinatagong sikreto si Lolo Paeng sa akin? Isang kurap ang isinagot ni Lola Tasing. Narinig niyo naman po yung mga sinabi ko kanina kay Lolo tungkol sa nangyari kagabi at kung bakit ako may sugat sa ulo. Ikaw po ba yung nakita ko sa Nyugan na aswang? Muli, isang mabagal na pagkurap ang nakuwang sagot ni Nico sa kanyang Lola Tasing. Ibig po bang sabihin, aswang ka, Lola? Isa ka sa sumasamba sa harimundon? Matagal bago sumagot si Lola Tasing. Hanggang sa muli itong kumurap ng isang beses. Labis na pinanlamigan si Nico. Binalikan niya ang mga alaala niya kay Lola. Hindi niya makita roon na aswang ang kanyang lola. Ganun pa man, kinalma niya ang sarili dahil marami pa siyang nais malaman. Si Lolo, aswang din ba siya kagaya niyo? 2 pagkurap ang naging sagot ni Lola Tasing. Paanong ikaw aswang tapos si Lolo hindi? Paano yun nangyari, Lola? Nahihirapang pag-ungol ang narinig niya sa bibig ng matandang babae. O sige, Lola, huling tanong po. Kilala ba ni Lolo Paeng ang harimundon? Meron ba silang ugnayan sa pinuno ng mga aswang dito sa Esperanza? Isang kurap ang nakuwang sagot ni Nico. Doon na siya labis na kinilabutan. Kahit paano ay naintindihan na niya kung bakit sinasabi palagi ni Lolo Paeng na nananaginip lang siya sa tuwing nakikita niya ang harimundon.
Ang kailangan na niyang alamin ay kung anong klaseng ugnayan meron si Lolo Paeng at ang Harimondon. Ang katanungan kasing yon ay hindi na kayang sagutin ng oo at hindi ng kanyang Lola Tasing. Kahit ang mga katanungang masasagot lamang ng oo at hindi ang naitanong ni Nico kay Lola Tasing, ay marami pa rin siyang nalaman. Nang bumalik si Lolo Paeng ay hindi siya nagpahalata na meron siyang natuklasan mula kay Lola Tasing. Umakto siya ng normal. Iniwasan niya magtanong at magsalita tungkol sa mga aswang at harimondon. Nais ni Nico na isipin ni Lolo Paeng na wala na roon ang atensyon niya. Bandang hapon ay nagtungo si Tomas sa bahay ni Lolo Paeng. Hinanap nito si Nico. Sa labas ng bahay nag-usap ang dalawa. Hindi nagdalawang isip si Nico na ipaalam kay Tomas ang mga natuklasan niya. Labis na nabigla ang kababata niya sa mga kanyang sinabi. Kung ganon, aswang talaga si Lola Tasing? Tapos si Lolo Paeng hindi? Oo, gano'n na nga. Kailangan kong alamin kung paano yun nangyari. Hindi ako pwedeng umalis dito sa Esperanza nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Sa tingin ko, maaari mong mahanap ang kasagutan sa notebook na palaging dala ni Lolo Paeng. Ha? Anong notebook? Yung listahan ng mga taong sumasahod sa nyugan niya. Bakit? Anong meron sa notebook na yon? Kanina, nang ako nang sasahod, ay may nahulog na kulay brown na papel mula sa notebook. Nakatupi, kaya hindi ko nakita kung anong nakalagay sa papel. Pupulutin ko sana pero sinigawan ako ni Lolo Paeng na wag ko yung hahawakan eh. Para bang ayaw niyang makita ko yung kung anong meron sa papel na yon. Kaya sa tingin ko, dapat mong hanapin yung papel na yon, Nico. Napansin ni Nico ang panlalaki ng mata ni Tomas. May ininguso ito sa likod niya. Tumingin siya at nakita niya na palapit si Lolo Paeng sa kanila. Ilang seryoso ng pinag-uusapan yung dalawa. Mari ko bang malaman kung ano yung pinag-uusapan nyo? Inaaya ko po kasi si Nico na mag-inom mamayang gabi. Rest day ko po kasi bukas. Pwede sana mag-inom eh. Kaya lang, ayaw po ni Nico eh. Bakit ayaw mong makipag-inom sa kababata mo, Nico? Dapat sinusulit mo ang pananatili mo rito. At sigurado kung hindi ka rin naman magtatagal dito sa Esperanza. Medyo masama po ang pakiramdam ko, Lo eh. Dahil siguro dito sa sugat ko sa ulo. May mga gamot sa kwarto namin ng lola mo. Kumuha ka na lang doon. Sige po, Lo. Pagkatapos ng hapunan kukuha ko ng gamot para sa kirot ng sugat. Medyo sumasakit po kasi itong sugat ko eh. Sige pre, mauna na rin ako ha. Lolo Paeng, tuloy na po ako. Pre, saka na lang tayo mag-inom kapag maayos na yung pakiramdam mo. Oo, sige pre. Sabihan kaagad kita. Nang umalis na si Tomas, ay pumasok na ang maglolo sa loob ng bahay. Umakyat na si Nico sa kwarto niya. Pagtingin niya sa cellphone ay merong 3 missed call ang nanay niya. Naisip niya na baka importante ang sasabihin noon kaya tumawag siya rito. Sumagot agad ang nanay ni Nico. Tinanong nito kung nakausap na ba niya ang Lolo Paeng niya tungkol sa plano nila na doon na ito manirahan sa syudad. Ma, hindi ko pa nakakausap si Lolo Paeng eh. Kung papayag ba siya na diyan na sila tumira ni Lola. Siguro bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Sa tingin ko kasi hindi pa itong magandang oras para malaman ni Lolo na kaya ako nagpunta rito ay para kumbinsin sila ni Lola na manirahan na kasama natin dyan sa syudad. Habang kumakain ng hapunan ay napansin ni Nico ang pananahimik ni Lolo Paeng. Hindi yun normal lalo na palagi itong may kwento sa kanya kapag nakakasabay silang kumain. Pero sa gabing yun, tila merong kakaiba sa matandang lalaki. Pagkatapos kumain ay nagpaalam si Nico kay Lolo Paeng na kukuha ito ng gamot sa kwarto nito. Pumasok na siya sa kwarto ng kanyang lolo at lola. Nakahiga lang si Lola Tasing at nakatingin sa kanya. Ang totoo, kaya naroon si Nico ay upang hanapin ang notebook na sinasabi ni Tomas. Tahimik siyang binuksan ng mga cabinet at drawer na naroon ngunit hindi niya nakita ang hinahanap.
Pilit niyang iniangat ang kutso na hinigaan ni Lola Tasing pero kahit doon ay hindi niya natagpuan ang notebook. Napapagod na umupo si Nico sa gilid ng kama. Itinoon niya ang mga kamay sa unan at natigilan siya ng sandali nang may nakapa siyang matigas na bagay sa isa sa mga unan. Kinuha ni Nico ang unan at kinuha mula sa loob noon ang matigas na bagay. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang piraso ng karayom sa tambak ng dayami nang malaman niya na yun ang notebook na kanyang hinahanap. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina ng notebook at sa gitnang bahagi noon ay nakita niya ang nakatuping papel na kulay brown. Ito ang tinutukoy ni Tomas. Ano kaya ang meron sa papel na ito at ayaw ipahawak ni Lolo Paeng sa iba? Nanginig ang kamay ni Nico nang buksan niya ang papel. May nakasulat doon. Nang basahin niya yon, ay natuklasan niya na isa yung kasulatan ng kasunduan ni Lolo Paeng sa Harimondon. Nakalagay sa papel na kapalit ng pagpayag ni Lolo Paeng na tumigil na sa pagpatay ng mga aswang ay ang paglago ng nyugan nito. Nakapaloob sa kasulatan na gagawin ding lugar ng pagtitipon ng mga aswang ang nyugan. Sa ibabang bahagi ay may mas bagong sulat ang nakalagay. Nakasulat doon na habang buhay na ang kasunduan kapalit ng itim na bato na ibinigay ng Harimondon kay Lola Tasing upang madugtungan ang buhay nito. Yun nga lang, tuwing bilog ang buwan ay magiging aswang si Lola Tasing at kailangan magpunta sa nyugan upang makipagpulong sa ibang aswang. Sa likod ng papel ay may bakas ng 2 kamay roon na tila natuyong dugo. Ang hula ni Nico ay bakasyon ng kamay ni Lolo Paeng at ng Harimondon. Tanda yun ng pagtitibay ng kasunduan na yon. Natuod si Nico sa kanyang natuklasan. Doon na niya napagtanto ang lahat-lahat. Nagulat si Nico sa biglang pagbukas ng pinto ng kwarto. Pumasok si Lolo Paeng at nabigla ito nang makita siya na hawak ang papel na nakaipit sa notebook. Ha? Lolo Paeng? Bakit mo hawak yan, Nico? Akin na yan! Malalaki ang hakbang na lumapit si Lolo Paeng. Hinablot nito kay Nico ang papel. Tumayo si Nico at kinausap ang lolo niya. Anong ibig sabihin ng kasulatan na yan, Lolo? Nakipagkasundo ka sa Harimondon, nadugtungan ang buhay ni Lola at maging successful ang nyugan nyo? Para lang huminto kayo sa pagiging manunugis? Ginawa ko yon para sa mga anak ko at sa mga magiging anak nila. Kung ano mang buhay ang meron ka ngayon dahil yun sa kasunduang ito. Pero kapalit nun ang walang tigil na pananalasa ng mga aswang dito sa Esperanza. Patalino na ang mga tao rito. Hindi na sila mabibiktima ng mga aswang. Natakot noon ang Harimondon sa kakayahan ko bilang isang manunugis kaya nakipagkasundo siya sa akin. Desperado ako makaahod sa kahirapan noon. Hindi ko na kayang makitang nagugutom ang mga anak ko at ang aking asawa. Ayokong mawala ang nyugan dahil yun lamang ang meron ako. Masisisi mo ba ako kung humantong ako sa ganoong desisyon? Pero Lo, habang buhay ang kasunduan nyo na yan. Si Lola, dapat ba ipatay na siya kung hindi siya napasahan ng pagiging aswang ng Harimondon? Hindi sumagot si Lolo Paeng sa tanong na yon ni Nico. Kaya alam niya na oo ang sagot nito. Hinayaan niyo maging aswang si Lola para makasama niyo siya ng matagal. Lo, dapat ay namamahinga na si Lola ngayon. Hindi ko kaya mawala si Tasing sa buhay ko. Hindi mo ako maintindihan. Palibhasa, nagkaroon na kayo ng sarili niyong buhay. Kinalimutan niyo na kami rito. Hindi po totoo yan. Ang akala mo ba'y hindi ko narinig ang pakikipag-usap mo sa nanay mo? Alam kong nandito ka para kumbinsin ako na sumama sa inyo sa syudad. Hindi ka nandito dahil namimiss mo kami. Dahil yun ang mas makakabuti sa inyo. Matanda na kayo ni Lola. Dapat ay kasama na namin kayo. Noon niyo pa sana yan sinabi. Naghihintay lang kami ni Tasing ng kamatayan dito sa Esperanza. Dito namin nais ilibing at hindi sa lugar na wala kaming magagandang alaala. Umalis ka na, Nico. Wala nang dahilan pa para manatili ka rito. Wala akong pakialam kung sabihin mo sa nanay mo ang natuklasan mo.
Hindi kami aalis ni Tasing dito sa Esperanza! Nakiusap ng husto si Nico kay Lolo Paeng na umalis na sila sa Esperanza. Mas makabubuti kung tatakasan na lamang nito ang naging kasunduan nito sa Harimondon. Iginiit ni Nico na kahit mawala ang Nyugan ay kaya na nilang mabuhay ng higit pa sa maginhawa. Ngunit naging matigas si Lolo Paeng. Ayaw talaga nitong umalis sa Esperanza. Wala nang nagawa pa si Nico kundi ang mag-impake ng paalisin siya ni Lolo Paeng. Kung hindi raw siya aalis, ay sila ni Lola Tasing ang aalis at hindi na magpapakita ang dalawa kahit na kailan. Mabigat man ang kalooban ni Nico, ay sinunod na lamang niya ang nais ni Lolo Paeng. Nang magpaalam siya sa matanda, ay hindi yun nagsalita. Hindi rin siya tiningnan. Habang naghihintay ng tricycle sa labas, ay isang ideya ang pumasok sa isip niya. Hindi siya pwedeng umalis ng Esperanza lalo na't nalaman niya ang pakikipagkasundo ni Lolo Paeng sa Harimondon. Naniniwala siya na merong yung iba pang kapalit. Nag-alala siya para sa lolo at lola niya. Hindi ko pwedeng pabayaan sila lolo at lola. Hindi pa ako pwedeng umalis dito sa Esperanza. Isang tricycle ang dumating na agad pinara ni Nico. Bago siya sumakay, ay sinulyapan niya sa huling pagkakataon ang malaking bahay sa likuran niya. Hindi umuwi ng syudad si Nico. Bagkus ay nanatili siya sa isang motel na nakita niya sa bayan. Ang una niyang naisip ay sa bahay ni Tomas pansamantalang manirahan. Ngunit napagtanto niya na kung doon siya titira ay malaki ang posibilidad na malaman niyo ni Lolo Paeng. Lalo na at nagtatrabaho rito ang nanay ni Tomas. Pagdating sa motel ay magdamag na pinag-isipan ni Nico ang mga dapat niyang gawin. Sa pagkakataon na yon, alam niya na si Tomas lang ang makakatulong sa kanya. Kinabukasan ng gabi, nagtungo si Nico sa bahay ni na Tomas. Tumambay siya sa labas hanggang sa makita niya si Tomas na nagtitinga sa may harapan ng pintuan. Kumuha siya ng maliit na bato at ibinato yon kay Tomas. Nagtatakang napalingon si Tomas sa paligid hanggang sa tinawag na niya ang pangalan nito. Nagmamadaling lumapit si Tomas kay Nico. Uy, anong trip mo? Nambabato ka? Hindi ako pwedeng makita ng ibang tao, pre. Pinalayas na ako ni Lolo Paeng sa bahay niya. Ano? Bakit? Ipinaalam ni Nico kay Tomas ang mga natuklasan niya nang malaman niya ang tungkol sa kasunduan ng lolo niya sa Harimondon. Ngayon alam ko na kung bakit tuminto si Lolo Paeng sa pagiging manunugis. Dahil pala sa kasunduan na yun. Kaya kailangan ko ang tulong mo, Tomas. Baka may kilala kang tao na pwedeng makatulong sa atin. Yung may alam sa pakikipag-usap sa mga aswang kagaya ng Harimondon. Gusto kong masira ang kasunduan ng Harimondon at ni Lolo Paeng. Sandaling nag-isip si Tomas. Maya-maya ay sinagot nito ang tanong ni Nico. Merong kilalang albularyo dito sa Esperanza, si Nanay Rosa. Sa pagkakaalam ko mula siya sa lahi ng mga babaylan. Mahusay siyang manggamot. Ang hindi ko lang sigurado ay kung kaya ba niyang sirain ang kasunduan ng lolo mo at ng Harimondon. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin, di ba? O edi sige. Bumalik ka dito bukas ng umaga. Sasamahan kita kay Nanay Rosa para makapag-usap kayong dalawa. Hindi ko na kaya magpabukas pa eh. Tumatakbo ang oras, pre. Ngayong gabi, ngayon mo ako samahan sa sinasabi mong Nanay Rosa. Hindi ka naman nagmamadali, no? Gaya nga na sinabi ko, tumatakbo ang oras. Ayoko nang patagalin ito. Kailangan nang makawala si Lolo Paeng sa kasunduan niya sa Harimondon. Okay, sige. Sandali lang at magpapaalam lang ako sa nanay ko. Huwag mong sabihin sa kanya na nakausap mo ko, ha? Okay, copy. Iniwan muna ni Tomas si Nico sa labas ng bahay nito upang magpaalam sa nanay niya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Tomas. O ano, pinayagan ka ba? Nako, hindi. Ayaw na akong palabasin kasi baka raw mabiktima ako ng mga aswang. Tumakas lang ako kaya bilisan natin. Naglakad lamang sina Nico at Tomas papunta sa bahay ni Nanay Rosa. May kalayuan yon dahil halos nasa dulong parte na yon ng Esperanza. Isang kubo na malapit ang magiba ang bahay ni Nanay Rosa. Kumatok roon si Tomas
at isang payat at maliit na matandang babae ang nagbukas ng pinto. Hindi na ako manggagamot ng ganitong oras. Bumalik na lang kayo bukas ng umaga. Hindi po kami magpapagamot. Iba po ang dahilan kung bakit kami nandito. Tungkol po sa kasunduan ng lolo ko at ng Harimondon. Sino ang lolo mo? Anong pangalan niya? Paeng po, si Lolo Paeng. Ang dating mahusay na manunugis ng Esperanza? Sa naging reaksyon ni Nanay Rosa, alam ni Nico na nakuha niya ang atensyon nito. Agad silang pinapasok na matandang albularyo sa kubo nito. Doon na ikinuwento ni Nico ang lahat-lahat. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat ng nalalaman niya upang mas madali sila nitong matulungan. Ngayon lamang ako nakarinig ng nakipagkasundo sa isang Harimondon. Sa lahat ng tao, si Paeng pa. Kaya pala siya huminto sa pagpatay sa mga aswang upang isalba ang nyugan niya at ang buhay ni Tasing. Ngunit ayokong husgahan ang lola mo. Marahil ay desperado na siya ng oras na yon. Ginamit ng Harimondon ang pagiging desperado ni Paeng. Kaya po nakikiusap ako sa inyo, Nanay Rosa. Tulungan mo kami. Gusto ko mapawalang bisa ang kasunduan na yon. Hindi ko alam ang tamang gagawin sa kanyang bagay. Tuso ang lahat ng kampo ng Diablo. Isa na roon ang Harimondon. Pero kayo mag-alala dahil tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Alam niyo ba kung kailan nagpapakita ang Harimondon sa nyugan ni Paeng? Tuwing bilog po ang buwan, nagkakaroon ng pagtitipon ng mga aswang at ang Harimondon sa nyugan. Pero anong gagawin natin sa gabing yun, Nana Rosa? Makikipag-usap ako sa Harimondon. Susubukan kong alisin niya ang bisa ng kasunduan nila ni Paeng. Bumalik kayo rito sa kabilugan ng buwan. Kailangan niyo kong samahan sa nyugan. Pero hindi ko na po kaya maghintay sa pagbilog ng buwan. Gusto ko po sanang matapos na po ito sa lalong madaling panahon eh. Sandaling tumahimik si Nanay Rosa. Mataman itong nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Nico. Kaya maya-maya ay isang malalim na paghinga ang pinakawala ng matandang albularyo. Ay nako, sige. Susubukan kong tawagin ang Harimondon mamayang gabi sa nyugan. Iyon ang lugar ng kanilang kasunduan kaya mas madali nating matatawag ang demonyong yun doon. Bumalik kayo rito bukas ng gabi. Maraming salamat po, Nanay Rosa. Huwag ka munang magpasalamat. Saka mo na gawin yan kapag nagtagumpay na tayo. Tahimik lang si Nico habang naglalakad sila ni Tomas paalis sa bahay ni Nanay Rosa. Sigurado ka na ba sa gagawin natin bukas ng gabi, Nico? Oo, wala nang dahilan para umatras ako. Ginagawa ko ito para kay Lolo at Lola. Natatakot ako na may iba pang kapalit ng kasunduan na yun eh. Papaalala ko lang sa iyo, pre ha. Maaring mamatay ang lola mo kung masisira ang kasunduan. Isa sa mga hiniling ng lolo mo sa Harimondon ang madugtungan ng buhay ni Lola Tasing. Oo, alam ko yan, Tomas. Masakit man pero sa tingin ko kailangan ng mamahinga ni Lola. Sa tuwing tumitingin siya sa akin, parang palagi siyang humihingi ng saklolo eh. Ngayon alam ko na kung bakit. Di pagdadasal ko na magtagumpay si Nanay Rosa. Sana nga, Tomas. Sana nga. Pagbalik ni Nico sa motel kung saan siya pansamantalang nananatili, ay nagdasal siya sa Diyos. Humingi siya sa Diyos ng gabay at proteksyon para sa kanilang lahat. Kahit hindi inaantok, ay pinilit niyang matulog. Alam niya na kailangan niya ng lakas para sa gagawin nila ni Nanay Rosa sa nyugan ni Lolo Paeng. Pagsikat ng araw, ay nagising na si Nico. Nag-almusal siya. Inihanda na niya ang sarili niya sa mangyayaring pagsapit ng gabi. Hanggang dumating na ang oras na hinihintay ni Nico. Nagtungo na siya sa bahay ni na Tomas. Magkasama silang nagpunta sa bahay ni Nanay Rosa. Ayon sa matanda, ay kailangan pa nilang maghintay ng ilang oras. Hating gabi nila gagawin ang ritual sa pagtawag sa Harimondon. Ilang minuto bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, ay nagtungo na sina Nico sa nyugan. Sa pinakagitna sila pumwesto. Magsisimula na tayo. Iayos nyo ang mga alay sa paligid. Tandaan nyo, ano man ang mangyari,
Huwag niyong hahayaan na pagharian kayo ng takot. Maniwala lang kayo na kasama natin ang poong may kapal sa oras na ito. Nagsimula na mag-alay sina Nico at Tomas ng mga prutas, bulaklak at insenso. Si Nanay Rosa naman ay nagsindi ng kandila at nagsimula ng dasal sa sinaunang wika. Nakapikit ang matanda habang nakaluhod sa harapan ng mga alay. Maya-maya ay nagmulat ito. Harimondon, sinasamo ko sa iyo na magpakit ka sa amin. Nais ka naming makausap. Tingnan mo ako! May kakaibang naramdaman si Nico sa paligid. Biglang naging mainit ang hangin. Kasunod noon ay ang pagtaas ng balahibo sa mga braso niya. Tomas, nararamdaman mo ba yon? Oo, biglang uminit. Saka pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa atin. Sa isang iglap, lumitaw ang mga aswang mula sa kadiliman. Ang mga mata ng mga yon ay kumikislap sa kadiliman. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Hindi handa si Nico sa bagay na yon, kaya wala silang nagawa kundi ang magyakap at magdasal. Ngunit mula sa kung saan ay dumating si Lolo Paeng. May dala itong buntot ng pagi at mahabang itak. May nakasabit na anting-anting sa leeg nito. Sa kabila ng edad ni Lolo Paeng ay nagawa pa nitong makipaglaban sa mga aswang. Mabilis ang paggalaw nito. Bawat hampas nito ng buntot ng pagi at pag-atake gamit ang itak ay may isang aswang na tumutumbang duguan. Sandaling huminto si Lolo Paeng. Nakatayo ito sa harap ni Nico upang protektahan sila mula sa natitirang aswang. Lolo, paano nyo nalaman na nandito kami? Kinausap ako ni Rosa. Sinabi niya ang plano ninyo. Naisip ko na tama ka, Nico. Mali ang ginawa kong pakikipagkasundo sa Harimondon. Naging maayos nga ang buhay natin. Nadugtungan nga ang buhay ng lola mo. Ngunit ang kapalit nun ay ang habang buhay na takot ng mga tao dito sa Esperanza. Inutusan ni Lolo Paeng si Nanay Rosa na ituloy lang nito ang ritual sa pagtawag sa Harimondon. At ito na ang bahala sa mga aswang. Ipinagpatuloy ni Nanay Rosa ang ritual habang si Lolo Paeng ay matapang na hinaharap ang iba pang aswang. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng malaking boses ng lalaki. Ano ang ginagawa mo, Paeng? Hindi ba't nagkasundo tayo na hindi ka napapatay ng aswang? Sinira mo ang ating kasunduan! Mula sa madilim na bahagi ng nyugan ay lumabas ang Harimondon. Naglakad ito palapit sa kanila at tuminto sa kanilang harapan. Pinahinto nito ang mga aswang sa pag-atake. Nais ko nang alisin ang bisa na kasunduan na yon, Harimondon. Ayoko nang makipagkasundo sa'yo. Wala ka palang isang salita. Matapos kong bigyan ng basbas ng kasaganahan ng iyong nyugan at dugtungan ang buhay ng iyong asawa, ay ito pang igaganti mo sa akin? Desperado ako ng oras na yon, pero nagising na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Alisin mo na ang bisa ng kasunduan natin. Kahit anong kapalit ay ibibigay ko sa iyo. Tumahimik ang Harimondon. Alam ni Nico na nag-iisip ito. Maya-maya ay gumisi ito. Sige, pagbibigyan ko ang nais mo, Paeng. Aalisin ko ang bisa ng kasunduan natin. Ngunit lahat ng bagay na ibinigay ko sa iyo ay mawawala. Ang kasaganahan nitong nyugan at ang itim na bato na ibinigay ko sa iyong asawa. Kapalit noon ay aalis na kami rito sa Esperanza. Makakamtan na ng lugar na ito ang kapayapaan na matagal nyo nang gusto. At ano ang kapalit ng lahat ng yan? Buhay. Isang buhay ng malapit sa puso mo. Ngunit hindi maaring ang iyong asawa dahil ang totoo ay noon pa siya dapat wala na sa mundong ito. Matapang na humakbang si Nico palapit sa Harimondon. Kung ganon, kunin mo ang buhay ko. Ako ang gawin mong sakripisyo. Noon pa man ay alam kong matapang ka. 2 beses na tayong nagkita, hindi ba? 2 beses ding nagsinungaling si Paeng sa'yo upang lituhin ang utak mo at isipin mong hindi totoo ang ating pagkikita. Masyado kang marami sinasabi. Kunin mo na ang buhay ko na matapos na to. Nico, anong ginagawa mo?
Ang buhay ko ang kunin mo, Harimondan! Tanda na ako! Marami na akong nagawa sa aking buhay. Huwag ang buhay ng aking apo. Nakikiusap ako sa iyo. Sa pagkakataon na yun ay dalawa na sila ni Lolo Paeng na nasa harapan ng Harimondon. Ha! Maganda ito! Ako ang mamimili kung sino sa inyo ang magiging sakripisyo. Ako ang kunin mo! Huwag ang apo ka! Wag! Marami na isang nakripisyo ang lolo ko. Hayaan mong gawin ko ito bilang pagbawi sa kanya. Laking gulat nilang lahat nang biglang ibinaon ng Harimundo ng matutulis nitong kuko sa dibdib ni Lolo Paeng. Ibinaon nito ang buong kamay nito hanggang sa makuha nito ang puso na matanda. Sa harap nila ay kinain ng Harimundo ng puso ni Lolo Paeng. Tapos na ang kasunduan natin, Paeng. Ikaw ang pinili ko upang mabawasan ang mahuhusay na manunugis na kinatatakutan naming mga aswang. Mabilis na naglaho ang Harimondon sa paningin nila. Naiwan doon ng walang buhay na si Lolo Paeng. Pumalahaw ng iyak si Nico. Hindi siya makapaniwala na sa mismong harapan niya, binawian ng buhay si Lolo Paeng. Hinayaan lang siya ni Nanay Rosa at Tomas na ipagluksa ang pagkawala ng lolo niya. Lo! Fishing ka, Lo! Sabi ko naman sa iyo kasi, ako na lang eh. Paeng! Wala na tayong magagawa. Ang Harimundo na ang nagdesisyon. Tama ang hinala ko. Tuso ang demonyong yon. May iba siyang nais noon pa man kaya niya ginawa ang kasunduan. Pinagtulungan nila Nico at Tomas na dalhin ang bangkay ni Lolo Paeng sa bahay nito. Kasama nila si Nanay Rosa. Naabutan nila roon si Lola Tasing na hindi na humihinga. Doon nila nasiguro na burado na ang naging kasunduan ni Lolo Paeng at ng Harimondon. Nakakalungkot mang isipin na 2 buhay ang nawala sa gabing ito. Pero sa tingin ko, may maganda itong kapalit dito sa esperansa. Iyak lang ng iyak si Nico. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa pamilya niya ang kahindik-hindik na pangyayari na yon. Labis ang kalungkutan at pagsisisi ni Nico sa sabay na pagkawala ni na Lolo Paeng at Lola Tasing. Dapat pala ay naglaan siya ng mahabang oras upang makasama ang dalawa noong buhay pa ito. Masyado siyang nag-focus sa sarili niya at kinalimutan niyang tumatanda na ang lolo at lola niya. Sa kabila ng lahat, nakamit na ng esperansa ang kapayapaan na matagal nang ninanais nito. Mabilis na nalugi ang nyugan ni Lolo Paeng hanggang sa tuluyan na yung napabayaan. Ibinenta na lamang yun ni Nico ngunit hindi ang bahay. Ayaw nilang mawala ang bahay na yon dahil naroon ang alaala ni na Lolo Paeng at Lola Tasing. Kagaya ng gusto ni Lolo Paeng, sa esperansa nila ito inilibing. Magkatabi ang puntod nito at ni Lola Tasing. Kung kailan wala na ang dalawang matanda, ay sakalang madalas na umuwi sa esperansa sina Nico at ang pamilya niya. Ngunit huli na ang lahat dahil ang libingan na ng dalawa ang pinupuntahan nila roon. Alam ko na huli na para bumawi kami sa inyo ni Lola Tasing, Lolo. Pero sobrang proud po ako sa inyo ni Lola. Maraming salamat po Kung ano man ang meron kami ngayon, yun ay dahil sa sakripisyo na ginawa nyo. Hindi po namin kayo makakalimutan. Hindi naiwasan ni Nico ang maluha habang ibinubulong niya ang mga salitang yon sa puntod ni na Lola Tasing at Lolo Paeng. Wakas. May ngiti sa labi ni Nico nang bumaba siya sa sinasakyan niyang